everyone, we are the Group 7 and we will discuss Module 21 entitled Development Aspect of Therapeutic Modalities, Behavior, and Emotional Treatment Models. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion, alamin muna natin yung lesson objectives sa video na ito. At the end of this module, you should be able to, number 1, discuss the method of behavioral and emotional treatment modalities or models, and number 2, differentiate the approaches of behavioral and emotional treatment models. Behavior therapy. Describe a broad range of techniques used to change maladaptive behaviors. The goal is reinforce desirable behavior and eliminate unwanted ones. So, ang behavior therapy, applicable ito sa mga may maling pag-uugali like yung mga may bipolar disorder, anxiety, and depression. And ang goal ng therapy na ito is para gamutin or baguhin yung mga unwanted behavior ng isang tao from bad attitude to good attitude. Seek to identify and help change potential self-destructive or unhealthy behavior. So, yung mga unhealthy behaviors na yun, ito yung depression, anxiety, panic disorder, anger issue na tatalakayan natin mamaya. It functions on the idea that all behavior are learned and that unhealthy behavior can be changed. So, mababago pa yan through behavior therapy. And also, the focus of this therapy is the current problem of a person. So, kung ano yung problema mo ngayon, is yun lang ang iti-therapy or gagamutin sa'yo. People most commonly seek behavior therapy to treat. So, ito yung mga common na ginagamot sa behavior therapy. Like depression, anxiety, panic disorder. Ano nga ba to? Ito yung sudden episode of fear, intense of fear. Makikita mo ito sa may mga anxiety na bigla na lang umiiyak and nanginginig sila. Next is anger issue. Ito yung ugali na mabilis magalit and sobra kung magalit. Like may di ka lang nagustuhan, galit ka na. Kung ano-ano na sinasabi mo. Sa madaling salita, nilalaman ka na ng emosyon mo. And the next is eating disorder. Ito naman yung sobra sa pagkain. 5 times a day kumain sa isang araw. And may iba naman nakokonti kung kumain dahil takot tumaba. And kung kumain man, kakapiranggot lang. Next is post-traumatic stress disorder. So ito yung mga may past experience traumatic event such as natural disaster. Example nito yung bagyong Yolanda na tumama sa Tacloban at kumitil ng maraming buhay. So nakakatrauma yon para sa mga residente doon. Next, the bipolar disorder. Madalas na may ganito is yung mga babae. Yung tipong masaya lang kayo tapos bigla na lang naiinis or nagagalit. ADHD. Ito yung mga tao na nagiging makakalimutin. And ito rin yung mga hirap na mag-focus sa mga ginagawa nila sa buhay. And next, the phobia. Ito yung kinakatakutan natin, yung the biggest fear. Halimbawa, takot tayo sa height, sa animals, or anumang kinakatakutan natin. And next, the OCD. Ang symptoms nito is yung sobrang paglilinis or paghugas ng kamay. Ito yung hindi sila nasasatisfactor sa ginagawa nila. Malinis na yung isang bagay, nililinis pa nila. And last is self-harm and substance abuse. So ito na yung pinakamalala sa lahat. Dahil dito, sinasaktan na nila yung sarili nila. Andyan yung hihilahin nila yung buhok hanggang malagas and then kakalmutin nila yung sarili, yung mga balat nila. Dahil sa
tingin nila wala na silang kwenta. And yun sa behavior therapy. So, after naman natin malaman kung ano nga ba yung tinatawag natin na behavioral therapy, alamin naman natin yung 4 types of behavioral therapy. Number 1 is cognitive behavioral therapy. Ano nga ba yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy? Sabi po dito, cognitive behavioral therapy is extremely popular. It combines behavioral therapy and cognitive therapy. Katulad po ng sinabi kanina, kapag sinabi nating behavioral therapy, nakafocus po ito sa pagbabago or para baguhin or alisin yung mga maladaptive behavior natin. Yung mga pag-uugali na hindi maganda para palitan ng bago. And then kapag sinabi naman po natin na cognitive therapy, nakafocus naman siya sa paggagamot ng mga taong may mga psychological disorders o yung mga tao na may sakit po sa pag-iisip. Sabi pa dito, treatment is centered around how someone's thought and beliefs influence their actions and mood. Ibig sabihin, pag sinabing cognitive behavioral therapy, nakapokus siya kung paano ba tayo mag-isip, kung paano ba naapektuhan ng pag-iisip ng isang tao yung mga actions na nagagawa natin. So, pag sinabing cognitive behavioral therapy, pinaka-applicable po siya sa mga tao na may mental health disorders. Sabi pa po dito, it often focuses on one's current problems and how to solve them. Pag sinabing, ibig sabihin po na pag cognitive behavioral therapy, pang present po or present problems po, current problems po yung sinosolve nila. Then, the long-term goal is to change a person's thinking and behavioral pattern to healthier ones. Next naman natin yung pangalawang types ng behavioral therapy, which is cognitive behavioral play therapy. Sabi dito, it is commonly used with children. By watching children play, therapists are able to gain insight into what a child is uncomfortable expressing or unable to express. Children may be able to choose their own toys and play freely. They might be asked to draw pictures or use toys to create scenes in a sandbox. And also, therapists may teach parents how to use play to improve communication with their children. Ibig sabihin, ang cognitive behavioral play therapy is nakapokus po sa mga bata or ang tinutulungan niya is mga bata or mga adolescents. Para ano? Para tulungan sila na ma-express nila yung emotions nila, para ma-overcome nila yung mga problema nila kahit mga bata pa sila. Syempre may mga pagkakataon din na mga nangyayari sa buhay nila na minsan natutrauma yung mga bata. Kailangan din nilang i-overcome yun. Sa pamamagitan ng paglalaro, tinutulungan din or binibigyan din sila ng opportunity na matuto ng mga new skills and syempre para mabago yung kanilang behavior or paano sila mag-isip. Next naman natin yung pangatlong types ng behavioral therapy, which is the system desensitization. Sabi dito, relies heavily on classical conditioning. It often used to treat phobias. People are taught to replace a fear response to a phobia with relaxation responses. A person is first taught relaxation and breathing techniques. Dito naman sa may uri ng behavioral therapy, nakafocus naman siya para gamutin or i-overcome yung mga phobia ng isang tao. Dito tinuturuan sila ng mga coping mechanism, lalong-lalo na ng mga breathing exercises. Kasi 'di ba, kapag ang isang tao is may phobia, ano ba yung karaniwang nararanasan nila kapag nakikita nila yung phobia nila or nararamdaman nila? 'Di ba nandiyan yung hindi sila masyadong makahinga or nanginginig sila. So, sa pamamagitan ng system desensitization, tutulungan sila kung paano mag-relax or paano yung breathing exercises na karaniwang kinakailangan para ma-overcome or hindi na sila matrauma dun sa isang bagay na yun. Next naman is tinatawag natin na aversion therapy. Is often used to treat problems such as substance abuse and alcoholism. Big sabihin, karaniwang ginagamit ito sa mga tao na mayroong mga addictive behaviors. It works by teaching people to associate a stimulus that desirable but unhealthy with an extremely unpleasant stimulus. The unpleasant stimulus may be something that causes discomfort. So, sa madaling salita, pag sinabi nating aversion therapy, ang pinaka ginagawa dito ng isang therapist is instead na ipa-experience yung positive feelings dun sa may substance na tinitake nila, ang ginagawa is pinapalitan naman ngayon ng negative experience. Like for example,
yung mga tao na karaniwang umiinom or alcoholics na. Sabi dito, di ba kapag umiinom ang isang tao, is positive experience yung gusto nila. Gusto nilang ma-relax or gusto nila na magkaroon ng peace of mind. Pero, ngayon gagamitan nila ng Ametix agent, which is ginagamit or nagkukos siya ng vomiting o pagsusuka. So, instead na positive experience yung maranasan ng isang tao na nagtitik ng alcohol, makaka-experience siya ngayon ng negative experience, which is yung vomiting. So, bilang tao na alcoholics, kapag ba ikaw is nakakaramdam ng negative experience or hindi na positive feelings yung nararamdaman mo, i-continue mo pa ba or ipagpapatuloy mo pa ba yung pagtitake ng substance na yun? So, malamang hindi na. So, aversion therapy is effective or talaga nakakatulong siya when it comes to eliminating addictive behaviors. Emotion Focus Therapy or EFT. Sinasabi lang dito is yung EFT daw is na-develop ni Leslie Greenberg. And para mas maunawaan natin na yung therapy na to and mas madali nating maintindihan, mas simple ko na lang yung gagawin ko, yung i-report ko. Ang pagkakaintindi ko kasi dito sa therapy na to, ito yung therapy na kung saan yung mga tao tinutulungan niya para maintindihan or ma-manage nila yung emotion nila. Like for example, yung mag-asawa, si Alex and Marie, nagkaroon sila ng alitan, gano'n, or nagkakaroon sila ng problema dahil sa household responsibilities. Example, yung paghuhugas ng plato, paglalaba, yan, pag-iigib ng tubig, ganyan. Sa emotion focus therapy daw, yung therapy daw is tinutulungan nila yung mga nagkakaroon ng problema through examine, iniimbestigahan nila yung mga feelings of frustration, ganyan, disappointment, and yung isa pa nito is, yung mga therapist na to is ginaguide sila para mas maunawaan nila yung mga emosyon na nilalabas nila. Ganun. And isa pa dito is, yung parang nakafocus daw yung emotion focus therapy sa recognizing, experiencing, and expressing feelings in safe environment. And may example din ako dito na simple breakdown. Example, yung awareness. Siyempre, dahil aware ka na, matututo ka na mas maintindihan mo yung emotion na nilalabas mo, ganyan. Mas malalaman mo, mauunawaan mo, ganun. Next is expression. Siyempre, dahil dito sa emotion focus therapy, ang mangyayari is matutulungan kang ma-express yung feelings mo in a healthy way, ganun. Next is processing. Siyempre, example, nagkaroon ka ng past experience. Dahil sa help ng emotion focus therapy, ang mangyayari is parang mamomold yung emotion mo or masha-shape yun dahil sa past experience mo na makakatulong sa'yo para mas maintindihan mo yung nangyayari, ganun. Mas maintindihan mo yung emotion mo. And the next is change. Sabi dito, by working through your emotion, you can change negative patterns and improve your relationship. Siyempre, natututo ka na parang mas nalalaman mo na yung mga nangyayari sa paligid mo. And therefore, syempre, ang mangyayari is ma-change mo rin yung negative patterns and ma-improve mo rin yung relationship na katulad nga ng sinabi ko kanina na yung couple na lagi nag-aaway sa household responsibilities is parang by the help of this therapy is parang mapapag-isa yung mas maiintindihan nila yung isa't isa, mas maiintindihan nila yung emotion nila. Sinasabi din dito, this type of therapy assumes that lacking emotional awareness or avoiding unpleasant emotion can cause harm. It may render us unable to use the important information
emotion provide. So, ang sinasabi lang dito, yung therapy na to, kapag ikaw is may low emotional awareness or unpleasant emotion, parang mas lalo kang magsasuffer. Siyempre, katulad sa isang relationship, once na parang biniblame mo sa kanya palagi yung mali mo, ganyan, hirap ka makipag-communicate, therefore, ang mangyayari is parang masisira. Yun yung sinasabi natin, magkakaroon ng it can cause harm. Siyempre, yung relationship nyo na yun, na sana healthy, ganyan, is parang masisira dahil sa mga emotion na hindi mo naiintindihan. So yun, emotion-focused therapy theory pa rin tayo. In this approach to treatment, the therapist and the person in therapy collaborate in an active process. Both are viewed as equal contributors. The person in treatment, not the therapist, is seen as the person most capable of interpreting their emotional experience. So, ibig sabihin, yung therapist at yung person in therapy is both silang dalawa ay magko-contribute or magko-collaborate dito sa therapy na ito, which is yung person in treatment or yung victim is ikukwento niya sa therapist yung mga emotional experience niya. Siya yung magsasabi or mag-i-interpret ng mga emotionals niya, mga feelings niya sa therapist. Then, EFT is founded on the ideas that emotion should be used to guide healthy, meaningful lives. So, ibig sabihin, yung EFT daw ay sinasabi na yung emotions ay yung mismong guide. Siya yung nag-guide sa isang tao para magkaroon ng healthy at makabuluhang buhay. So, its theory is based on scientific inquiry into human emotional experience. So, this theory daw is based sa scientific inquiry or which the study ng human emotional experience or yung mga na-experience ng isang tao. So, next, emotion scheme. Emotion scheme is the core concept of emotion-focused therapy. It was developed largely from these theories of human emotion. Emotion schemes are models that outlines how emotion can be experienced physically or kung paano ng isang tao, yung emotions niya is ma-experience niya through physically. Then, cause physiologic changes. Then, yung emotions daw is nagiging cause ng pagbabago ng isang katawan ng tao. Halimbawa, kapag yung emotions ng tao is negative, then magkakaroon ng side effects sa katawan ng tao na negative din yung effect. So, kung vice versa, kapag positive yung naging emotions niya, then magiging healthy yung physiologic body ng isang tao. So, next is influence thinking. So, yung emotions daw natin can influence our thinking. So, paano nga ba to? Halimbawa, yung emotions mo is galit ka. Then, syempre, yung may isip mo is puro negative. Puro galit, puro mali yung mga maaari mong maisip. Then, kapag masaya ka naman or thankful ka, yung emotions mo, then, yung magiging thinking mo, influence sa thinking mo is, syempre, magiging positive. And, ganun, maganda yung magiging kakalabasan ng action mo. Then, last is, guide future action. Yung emotions natin, gaya nung sa pangatlo, influence thinking, kapag positive yung naisip mo, then, positive din yung gagawin mong future action. Then, kapag negative naman yung future thinking mo, then, malamang yung future action mo is negative din. EFT helps people both accept and change their personal emotion schemes. So, yung EFT or emotion-focused therapy is nakakatulong sa isang tao para tanggapin nila yung emotions nila, yung feelings nila, o yung nararamdaman nila para may apply nila to sa sarili nila. Then, para magamit nila ito sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Then, change their personal emotion schemes. Ibig sabihin, mababago ng emotion-focused therapy yung mood ng isang tao or yung personal emotion scheme niya. Ibig sabihin, hindi siya mag-i-stick sa isang emotions lang. Pwede siyang magkaroon ng iba't ibang feelings or emotions. Techniques used in emotion-focused therapy.
EFT session typically center around the development of two key skills. Sinasabi lang po dito sa paragraph 1 and 2, emotion-focused therapy. Ito ay isang paraan ng therapy na nagbibigay diin sa pag-unawa at pagkontrol ng emosyon. Dito, ginagamit ng mga therapists ang EFT para maintindihan ng client ang kanilang emosyon. For example, di ba may mga nararamdaman tayo na minsan hindi natin alam kung bakit may ganun. Kung ano ba yung dahilan, nito kadalasan tinitake natin siya in negative way. Imbis na mapagaan o maayos yung nararamdaman natin, mas nagiging bigat ito kaya sa tulong ng EFT, mas nalalaman natin o ni client yung dahilan kung paano mas maayos na i-manage yung emosyon o nararamdaman natin. Matutulungan tayo ng EFT from negative way, mas maging positive yung way natin at mag-move on sa mga challenging na emosyon na nararanasan natin. Initial session of therapy focused on helping people arrive at emotion. One or more of the following goals are often included in each session. Ito naman yung goal kada session sa therapy na dapat matutunan o malaman ni client. Become more aware of emotion. Ito nga po yung mas maintindihan ng client yung emosyon niya. Learn to welcome, allow, and regulate emotions. Dito naman po dapat matuto yung client na hayaan yung emosyon niya, huwag niya itong pigilan o kimkimin. Learn to describe emotion clearly and in detail. Dito naman po, dapat malaman ni client kung ano yung dahilan, paano i-manage yung emosyon niya. Increase awareness of the multiple layers of emotional experiences and learn to identify the most direct reaction. Dapat mas maging aware yung client na may iba't ibang emosyon na nararanasan niya at dapat alam niya kung paano ito i-handle o ano ba yung dapat maging reaction niya dito. Okay, next phase of treatment ay ang focuses on living. Ang sinasabi lang sa phases na ito ay after ma-evaluate ng isang tao ang kanyang emotions, dapat ay patuloy lang o kailangan niya sundin ang mga sumusunod. A. Evaluate whether emotions are helpful or unhelpful in various situations. Letter B. Learn to use helpful emotions to guide action. Ang sinasabi lang sa letter B ay kailangan matutunan lang ng isang tao na gumamit ng mga helpful emotions para mag-guide ang actions. Letter E. Develop alternative healthy ways of coping with situations that often elicit maladaptive emotions. Ang sinasabi lang sa letter E is kailangan baguhin or gumawa ng alternative way kung ano nga ba ang emosyon na mas kinakailangan natin or mas makakatulong sa atin. And last, letter F, form personal scripts that help challenge the destructive thoughts that may be associated with unhelpful or maladaptive emotions. Ang pinaka-best na example sa letter F is yung journaling. And this method was first used to treat depression. Ang sinasabi dito na ang focus therapy daw ay una siyang ginamit pang treat sa depression. And it has since expanded in practice to be used to the following. The first one is childhood abuse or neglect. Sa childhood abuse or neglect, ang sinasabi dito ay yung mga batang naabuso or yung mga batang iniwan. And ang focus therapy ay ginagamit ding pang-treat sa mga taong may anxiety, eating disorders, borderline personality, and interpersonal issues. And last, EFT or emotion-focused therapy has also been found to be potentially effective in working with couples in distress. And that concludes our discussion. Thank you.